Suwal Mayor Liseldo Calugay itinangging karelasyon at kasosyo sa anumang negosyo si dismissed Banban Mayor Alice Guo. Dating Philippine National Police Chief, sangkot umano sa pagtakas kay Alice Guo ayon sa PAGCOR Security. Attorney Harry Roque binibigyan pa ng pagkakataon ng Kamara na humarap sa Quadruple Committee hearing. Quadcom chairpersons itinanggi ang aligasyon ng power tripping. Ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nagsisilbi umanong reservist ayon sa Armed Forces of the Philippines. 8 pamilya sa Isabela Province inilikas dahil sa bagyong Hiner. 7 bahay naman sa Nueva Vizcaya bahagyang nasira. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hinamon ng House Quadruple Committee si Attorney Harry Roque na humarap sa pagdinig. Ayon kay Committee Chairperson Congressman Dan Fernandez, kung hindi pa rin magpapakita ang dating opisyal ay lalo lamang titindi ang kanilang pagdududa dito. Itinanggi naman ng Quad Committee ang aligasyon ng abogado na nagpa-power tripping sila. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung tawagin natin siyang fugitive for this moment, parang hindi pa po siya masyadong appropriate. Bigyan po natin ng pagkakataon siya na mag-appear sa Huwebes. Hapon ng Lunes, September 16 na isilbi ang contempt order ng House of Representatives sa tanggapan ni Attorney Harry Roque, dating presidential spokesperson ng Duterte administration. Ito ang ikalawang contempt citation ng House Quadruple Committee laban kay Roque dahil sa pagpalyang isumite ang financial statements kaugnay ng kanyang korporasyong hinihinalang may kaugnayan sa illegal POGOs. Bagaman sinabi ni Congressman Dan Fernandez na hindi pa akmang tawaging pugante si Roque, hinamon nito ang abogado na humarap sa pagdinig. Kung talagang umiiwas siya na siya ay pumunta dito sa Kongreso, alam mo may presumption lagi yan kapag evasive ka and then you're trying not to accede to the request of the Quadcom regarding the alam mo kasi simple lang naman yung hinihingi ng Kongreso yung aming committee, yun lamang mga dokumento pertaining to the income tax return. Lahat naman tayo nagbabayad ng income tax, and also yung ating pong SALN. Ayon naman kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, kung naniniwala si Roque sa transparency at accountability, dapat nitong harapin ang komite at linisin ang kanyang pangalan. Dito tayo sa Quadcom, wag dyan sa social media. Hindi naman tayo makapag-debate dyan sa social media. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal POGO. Magpakalalaki ka, umarap ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa Quad, doon ka nagsasalita. Pumalag naman ang mga kongresista sa aligasyon ni Roque na power tripping ang Quadcom. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw ng sagot, contempt kaagad, nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Hindi mo siya pwedeng questionin na nagpa-power trip yung mga members. You have to remember that it is included in the rules of the House of Representatives. And nakikita mo naman that they are really violating by evading our questions and lying in front of all of us. What will happen to all these investigations? People will not believe us anymore. Kailangan pa ba mag-power tripping ng mga Quadcom chairs? Diba? Marami ho sa amin ay mga bago. Ako, graduating ho ako. Puspusan naman ng law enforcement agencies kabilang na ang Philippine National Police sa paghahanap kay Roque. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, bumuuna ng Special Tracker Team sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang hanapin si Roque.
Yun po ang hinahanap po natin. No? We cannot promise, but all effort po ng ginagawa po ng all law enforcement, not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa paghanap po nito. Sa Huwebes, September 19, isasagawa ang ika-6 na public hearing ng Quadcom kung saan tatalakayin ang issue ng illegal POGOs. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumuo na ang Philippine National Police ng Special Investigation Team na maghahanap kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ang grupo ay pamumunuan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Major Crimes Investigation Unit, Anti-Cybercrime Group at Legal Division. Bukod sa paghahanap kay Roque, kasama din sa iimbestigahan ng grupo ang mga nagkanlong kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Kabilang sa magiging papel ng grupo ay ang pangangalap at pag-validate ng social media posts, publications at iba pang impormasyon kaugnay kay Kibuloy. Mangangalap din ang grupo ng mga pahayag at affidavit ng mga pulis na kasama sa operasyon sa KOJC compound at mga pahayag ng mga biktima para mapalakas pa ang kaso laban sa mga grupo ni Kibuloy. Makikipag-ugnayan ng Special Investigating Team sa Police Regional Office 11 para makakuha ng mas komprehensibong impormasyon. Iimbestigahan na rin ng militar ang tinatawag na Angels of Death ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos lumutang ang impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng nasabing grupo. Ito ang balita ni Lea Ilagay. Yung Sunshine Media Network ng Kingdom of Jesus Christ, yung kaniyang media network was accredited as a Philippine Army Reservist affiliated unit last 2015. So they are called the 2nd Signal Battalion, Philippine Army Reserve Unit. Papasok ng militar sa investigasyon, kaugnay ng manoy private armed group ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na tinatawag na Angels of Death. Ayon kay Philippine Army Deputy Chief for Public Affairs Colonel Ray Balido, makikipag-ugnayan sila sa Philippine National Police kaugnay ng impormasyon na mayroong mga reservist na miyembro ng Angels of Death. Kinumpirma din ni Colonel Balido na mayroong reservist na mga tauhan ng SMNI na miyembro ng KOJC bilang communication arm simula noong 2015. Subalit wala aniyang inisyong baril sa mga ito. Pinap natin sila because of their expertise in the communications na nagagamit natin. But as to their involvement, we will closely coordinate with our law enforcement agencies counterparts. Nasa 540 umano ang Army Reservist na miyembro ng KOJC. 538 sa mga ito ay pawang enlisted reservist, habang 2 naman ang opisyal. Aalamin din ng militar kung may nagawang paglabag ang mga reservist na miyembro ng KOJC sa sinumpaang tungkulin. On the part of the PA naman, kung mapatunayan ito sila, dahil sila nga ay duty bound pa rin, no? Meron silang dapat i-uphold na professionalism, duty, honor. Yes po, may mga corresponding disciplinary measures na ibigay sa mga patunayan na sala or hindi akma doon sa kanilang sinumpang. Kahapon, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na kilala na ng Police Regional Office 11 ang ilan sa mga miyembro ng Angels of Death. Inaalam na rin ng PNP sa Firearms and Explosives Office kung mayroong armas na nakarehistro sa mga ito upang agad na maipakan sila. Yung Angels of Death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. We will be requesting the Firearms Explosive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Sa isang interview, sinabi din ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III na mayroong baril ang ilang miyembro ng Angels of Death. Subalit expired ang lisensya ng mga ito simula noong 2014. Hindi aniya na i-renew ang naturang mga armas dahil sangkot ang ilan sa mga ito
sa krimen gaya ng physical injury at robbery. Ngunit ayon sa kampo ni Kibuloy, walang katotohanan ang paratang tungkol sa private army. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Israelito Torion na kung totoo mang may sariling armed group si Kibuloy, ay sana'y napigilan ang paglusob ng mga pulis sa KOJC compound. Sinabi rin ni Torion na private prayer warriors lang ang meron ng KOJC, ngunit wala silang private army. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda ang Department of Justice na tanggapin sa kanilang main office sa Maynila ang reklamong obstruction of justice sa planong isampa ng Philippine National Police laban sa mga umunoy nagkanlong kay Apollo Kibuloy. Samantala, 3 pang nagpakilalang mga biktima rin ni Kibuloy ang nakipag-ugnayan umano sa DOJ. Ito ang balita ni Dante Amento. Kung gusto nilang ituloy ang kaso na yan laban sa mga nagkanlong kay Pastor Kibuloy, maaari nilang ihain dito yan sa head office. Bukas ang Department of Justice o DOJ head office. Nasa kanila ihain ng Philippine National Police ang reklamong obstruction of justice laban sa mga posibleng nagkanlong sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Undersecretary Nicolas Felix T., nakausap na niya kahapon ang ilang opisyal ng Department of the Interior and Local Government o DILG hinggil sa bagay na ito. Dagdag pa ni Yusek T., buong bansa naman ang sakop ng kanilang mga piskal o state prosecutor pagdating sa pagsasagawa ng investigasyon. Pangalawa, may department order na na yung mga kasong ihinain laban kay Secretary Abalos at sa mga PNP sa Davao ay linipat na dito sa NCR. Samantala, inihayag din ng DOJ na may 3 na umanong nagpakilalang biktima rin ni Kibuloy ang nakipag-ugnayan na sa kanilang head office. Tinatanong ng mga ito kung ano ang proseso kung sakaling sila ay maghahain ng reklamo. Bukod pa niya ito sa 5 complainant na nasa Davao. Kailangan anyang pag-aaralan ng DOJ ang testimonya ng mga ito, bagamat sa ngayon ay kapanipaniwala na sila ay mga biktima. Kailangan namin din suriin ng mabuti yung mga reklamo nila. Although sa ngayon, yung mga nakikita naman namin, mukha talagang mga legitimate na biktima, tunay na biktima. Tiniyak ng DOJ, tutulungan nila ang mga ito kapag handa na silang maghain ng reklamo at bibigyan din ng seguridad sa ilalim ng Witness Protection Program o WPP. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Department of Justice na hindi totoong kinansela ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas para kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng DOJ na naglabas na ng ruling ang korte sa Timor-Leste kaugnay sa extradition ni Teves. Gayunman, muling kinontesta ng kampo ng dating kongresista ang ruling ng korte at kinwestiyon ang bilang ng mga hukom na nagdesisyon ukol dito. Nagdesisyon na ang Korte ng Timor-Leste na dapat i-extradite si Teves pabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso na ibinabato laban sa kanya. Nilinaw ng DOJ na ang kampo ng dating kongresista ay naghain lamang ng protesta upang mabaliktad ang desisyon ng Korte na i-extradite si Teves sa Pilipinas. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ng DOJ na papaboran ng Timor-Leste ang hiling na extradition kay Teves at mapapauwi pa rin ito ng Pilipinas para mapapanagot sa patong-patong na kasong kinakaharap nito. Muling humarap si Alice Guo alias Guo Waping sa Senado ngayong araw. Dumalo na rin sa pagdinig si Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na sinasabing tumulong sa dismiss mayor ng Banban. Naungkat dito ang tungkol sa sinasabing relasyon ng dalawa, pati ang pagtakas ni Alice at mga kapatid na sina Sheila at Wesley Guo. Habang umuusad ang investigasyon, lumutang naman ang impormasyon na isang dating hepe ng Philippine National Police ang sangkot sa pagtakas ng magkakapatid. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga bagong impormasyon na nahayag sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga issue na kinakasangkutan ni Alice Guo?
Monica, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw para sa mga senador ang partisipasyon ni Guo Huaping o mas kilala bilang Alice Guo sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ay matapos dumalo sa pagdinig ng Senado ngayon araw ang ilan pang mga personalidad na itinuturing na konektado sa dismissed mayor at may kinalaman din umano sa POGO operation maging sa pagtakas ng magkakapatid na Guo sa bansa. Pinabulaanan ni Suwal Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay na may relasyon siya kay Alice Guo alias Guo Huaping. Ito ay sa kabila ng larawan na ipinakita ng mga senador kung saan suot ni Mayor Kalugay ang isang campaign t-shirt ng pinatalsik na alkalde ng Banban Tarlac. Makikita pa sa isa pang larawan na magkasama ang dalawa sa isang caravan float. May mga ipinilisanta pa si Senate Pro Tempore Leader Jinggoy Estrada na mga larawan na nakasuot ang dalawa ng 6 mga senador ay couple shirt. Ngunit paulit-ulit na iginiit ni Mayor Kalugay na magkaibigan lang sila ni Alice Guo. Siguro wag na tayong magbaligoy-ligoy pa. May relasyon ba kayo ni Alice? Gusto mo ba siya? Gusto ka niya? Ay wala po. Wala pong ganyan, Your Honor. Hindi kayo lovers in Pogo? Ay hindi po, Your Honor. So, dinideny mo. May partnership ba kayo? Anything? May bank account kayo together? Meron kayong negosyo together? Wala po, ni isa po, Your Honor. Ah, ganon? Hindi kayo nag-isip? Hindi kayo nagplano whatsoever? Wala pong ganon, Your Honor. So, MU lang, MU? Wala din po, Your Honor. May listahan pa ng 5 negosyo na pawang mga fish farm ang isiniwalat ni Senador Risa Ontiveros na nakarehistro sa mga kahinahinalang business name. Talagang mukhang pinagsamang mga pangalan nyo ni Guo Huaping, Mayor. Hindi ko po alam, Your Honor, po na ganyan po yung mga... Nako, Mayor, a little more honesty po. You are under oath. Inusisa rin ng mga senador ang mga staff ni Alice Guo at Mayor Kalugay. Sila umano ang mga nagproseso ng counter-affidavit ni Guo sa kasong human trafficking na isinampa sa Department of Justice kahit wala na si Alice Guo sa bansa. Ngunit napuna ng mga senador na magkaibang salaysay ng isa sa mga staff ni Alice Guo sa pahayag ni alias Kadante na kasama umano sa pagpapanotaryo ng affidavit. Kasabay nito, inamin ni Alice Guo na pinirmahan niya umano ang affidavit bago pa siya umalis ng bansa. Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case? Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi pa ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Ayon naman sa ilang law enforcement agencies, patuloy pa rin silang kumakalap ng impormasyon kaugnay sa pagtakas ng grupo ni Alice Guo. Kabilang na ang umano'y 200 million pesos na pabuya sa pagtakas ni Alice Guo sa isang opisyal ng Bureau of Immigration. Ngunit ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, isang impormasyon ang nakuha nila mula sa intelligence community. Ani retired General Raul Villanueva, Senior Vice President at Security and Monitoring Cluster ng PAGCOR, bukod sa immigration personnel, ilang personalidad sa Philippine National Police ang sangkot umano sa pagtakas ni Guo. May pinag-usapan na yung sa border immigration. Hindi ko lang alam, ma'am, Chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former Chief PNP daw. Wow. Sinabi naman ng PNP na patuloy pa rin ang investigasyon na ginagawa nila at nakikipag-ugnayan sa ibang ahensya kaugnay nito. Monica, kanina bago matapos ang pagdinig ng Senado ay nilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa kay Alice Guo yung impormasyon nga na kaugnay sa former Chief PNP na sasangkot umano doon sa pagtakas ni Alice Guo at kinumpirma naman ni Alice Guo na hindi sila nagkita kailanpaman ni Senador de la Rosa at maging hindi rin ito nagbayad ng ano pa mga halaga
kay Senador De La Rosa. At kinumpirma din naman at tiniyak ng PAGCOR na ang tinutukoy na former Chief PNP doon sa intelligence community na nakalap nilang impormasyon ay hindi naman ito si Senador Bato de la Rosa. Kanina dumating rin si Cassandra Leong, ang isa pang negosyanteng nasasangkot din sa Pogo, at wala naman masyadong pagsisiyasat na ginawa ang mga senador kaugnay sa kanyang pagdating kanina, bagamat kinumpirma din ni Cassandra Leong na kanyang boyfriend itong si Wesley Guo, ang kapatid ni Alice Guo. Kanina andun din si Sheila Guo, ngunit hindi naman na ito natanong pa ng mga senador. Yan muna ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Monica. Asher, isa sa mga involved doon sa tumulong kay Alice Guo doon sa pagsampa niya ng kanyang counter affidavit ay staff nitong si Mayor Kalugay. Hindi ba ito telling na kung gaano sila mayroong close relationship ni Alice Guo, kung bakit sila ang nilapitan para tumulong dito sa pag-file ng counter affidavit, Asher? Well, Monica, yan ang isa sa mga nakikita ng mga senador bilang magkaugnay nga itong dalawa, ang mga staff ni Mayor Kalugay at ni itong si Alice Guo. At sinasabi nga nila, kanina tinatanong din ng mga senador kung sila ba ay close, itong mga staff nila ng bawat isang panig ni Alice Guo at ni Mayor Kalugay. Ngunit yan ang isa sa mga masasabi natin na i-take note din ng mga senador kaugnay nito. At sa mga susunod pa na mga pagdinig ay sinasabi nga ng mga senador na mas lalo pang mas malalim pa yung makukuha nilang impormasyon na inaasahan nilang doon sa mga susunod pa na pagdinig. At Asher, huling tanong na lang, doon sa mga nabanggit na di umano ay mga businesses ni Alice Guo at ni Mayor Kalugay, kanino ba nakarehistro itong mga businesses na ito at bakit dinideny ni Mayor Kalugay? Yes, ang sinasabi kanina, may mga 5 mga businesses nga na nailista si Senador Risa Hontiveros. At yung mga owner ng mga businesses na yan ay iba-ibang mga tao. Isa dyan ay yung staff ni Mayor Kalugay na present din kanina sa pagdinig. At ang sinasabi nga ng kanina, sinasabi nga nitong staff ni Mayor Kalugay ay siya lang yung nagproseso noon. Ngunit hindi naman talaga siya yung kumbaga sinasabi niya hindi natuloy yung registration at hindi naman siya yung owner ng operasyon. At yun nga ang sinasabi ni Mayor Kalugay, dinideny niya na hindi siya ang may-ari ng mga businesses na yun at hindi yun nag-ooperate. Alright, maraming salamat Asher Cadapan Jr. live mula sa Senado. Maghahain ng kaso sa Korte Suprema ang Department of Justice o DOJ laban sa mga abogado ni dismiss Mayor Alice Guo na nagsumite ng kanyang counter affidavit at kumakatawan sa kanya sa preliminary investigation. Bukod pa rito ang abogadong nagnotaryo sa naturang dokumento. Paliwanag ng DOJ, hindi dapat palagpasin ang mga abogado na nagsumite ng peking kontrasalaysay ni Guo. Maari kasi anya itong pamarisan ng iba sa hindi paggalang sa proseso ng investigasyon. Pinapi-research na yun ngayon doon sa team natin sa Banban. For sure, meron kaming kasong ihahain sa Korte Suprema na yung disciplinary case para doon sa mga possible misbehavior ng mga abogado. Nauna na sinabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema na kabilang sa maaaring parusa sa nagnotaryo sa counter affidavit ni Guo ay pagkakatanggal ng lisensya bilang abogado. That depends on what the court finds him guilty of. There's always suspension, fine, revocation of his notarial license, even disbarment. So let's see. Natapos ng i-profile ng Department of Labor and
and Employment, National Capital Region, ang mga Pilipinong manggagawa sa Metro Manila na posibleng maapektuhan ng ipatutupad na ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa isang forum, sinabi ng DOLE NCR na mayroong mahigit sa 19,000 mga Pilipino na nagtatrabaho sa Internet Gaming Licenses o IGL sa Metro Manila ang kanilang na-profile. Karamihan sa mga ito ay sumasahod umano ng nasa 16,000 pesos hanggang 22,000 pesos na karaniwang nagtatrabaho sa Administrative Task and Coding, Human Resources, Liaison Officers, Housekeeping, Information Technology, Driver at Security Guards. Nauna nang sinabi ng DOLE Central Office na may inihahanda silang job fair para sa mga Pilipinong manggagawa na maaapektuhan ng ipatutupad na POGO ban. Tiniyak rin ng ahensya na handang tumulong ang gobyerno sa mga posibleng mawalan ng trabaho dahil dito. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Pinag-aaralan na ng Japanese police na bawasan ang speed limit sa makikipot na community roads sa residential areas simula sa September 2026. Mula sa kasalukuyang 60 km per hour legal speed limit, plano itong ibaba sa 30 km per hour sa ilang lugar. Ang bagong speed limit ay ipatutupad sa mga kalsadang may lapad na 5.5 meters. Layunin nito na mabawasan ang mga road accidents na karaniwang nabibiktima ay mga pedestrian at cyclist. Pagbabago sa estratehiya ng US Secret Service sa pagprotekta sa mga leader ng Amerika, inirerekomenda ng acting director ng ahensya matapos mapigilan ng ikalawang attempted assassination kay Republican presidential candidate Donald Trump. Trump kinundina ang mga masasamang bintang sa kanya ni na US President Joe Biden at VP Kamala Harris na dahilan umano upang magalit ang mga mamamayan sa kanya. Ito ang balita ni Sunny Po. I have ordered a paradigm shift. The Secret Service's protective methodologies work and they are sound, and we saw that yesterday. But the way we are positioned right now in this dynamic threat environment, it has given me guidance to say, you know what, we need to look at what our protective methodology is. We need to get out of a reactive model and get to a readiness model. Inamin ng 160 years old US Secret Service Agency na kailangan na nilang baguhin ang protocol at proseso ng pagprotekta sa mga presidente ng Estados Unidos. Ayon kay Acting Secret Service Director Ronald Rowe, sa kabila ng kahandaan nilang protektahan ang mga lider ng bansa, panahon na upang baguhin nila ang reactive posture model bilang paghahanda sa iba pang posibleng political chaos na kakaharapin ng bansa. Had a conversation with the former president. We've explained and we've worked with the campaign. The president is aware that he has highest levels of protection that the Secret Service is providing him. Ang mahigpit na seguridad at mabilis na pagkilos ng US Secret Service ang dahilan upang makita agad at mapigil ang pagtatangka ng suspect na kinilalang si Ryan Wesley Routh na agad na nahuli ng mga pulis nang nagtangkang tumakas mula sa Trump International Golf Course sa West Palm Beach, Florida. According to the allegations in the complaint, a US Secret Service agent walking the golf course perimeter saw what appeared to be a rifle poking out of the tree line. After the agent fired a service weapon in the direction of the rifle, a witness saw a man later identified as Routh fleeing the area in the tree line. Routh was later apprehended by officers from the Martin County Sheriff's Office in coordination with the Palm Beach County Sheriff's Office. Samantala sa kanyang post sa Truth social media page, kinundina ni Trump ang anyay mga kasinungalingang ibinabato sa kanya ni na President Joe Biden at Vice President Kamala Harris na naguudyok sa mga radicalized na mamamayan na patayin siya. Dagdag pa ni Trump, kinakailangang isara agad ang US borders at i-deport ang lahat ng terorista, criminals at mga mentally insane individuals na illegal na pumasok sa bansa dahil lalo pa umanong lalala ang sitwasyon kung hahayaang manalo si Harris sa November 5.
Samantala, pinasalamatan naman ni Biden ang US Secret Service sa pagliligtas sa dating Pangulo at nagpaalala sa mga mamamayan na hindi dapat idaan sa violence ang anumang political differences kundi sa balota. Nais din ng Chief Executive na madagdagan ng pondo ng Secret Service sa pamamagitan ng pagpapasa ng batas mula sa US Congress. I've always condemned political violence. I always will in America. In America, we resolve our differences peacefully at the ballot box, not at the end of a gun. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang oras na umanong nagmanman sa paligid ng Trump International Golf Club ang lalaking muling nagtangka sa buhay ni Donald Trump. Base sa investigasyon, 12 oras na nagtatago ang suspect na si Ryan Wesley Rouse sa halamanan bago pa ang nakaschedule na golf day ng dating US President. Ayon sa mga investigador, ito ay may dalang dalawang digital cameras, plastic bag ng pagkain at semi-automatic rifle. Sa inilabas na body cam footage ng Martin County Sheriff's Office, makikita ang suspect na tila kalmado pa habang nilalapitan ng mga pulis para lagyan ng posas. Si Rouse na residente ng Hawaii at mayroon ng criminal history ay nasampahan na ng reklamo sa Palm Beach Court. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na gagawin nito ang lahat para maproteksyonan ang Sabina Shoal at iba pang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea na inaangkin ng China. Sa gitna ito ng mga pangamba na baka makuha ng China ang kontrol sa bahura matapos mag-pull out ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa lugar. Ito ang balita ni Ryan Lacanlade. They have never been in control. Their presence there is illegal. We will continue performing our mandate. We will not be deterred. Binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines na hindi pa kontrolado ng China ang Sabina o Skoda Shoal. Sa gitna ito ng pangamba na maaaring samantalahin ng China ang pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard upang sakupin na ang lugar. Ang guidance sa atin is not to let up not only in Skoda, Ayungin, but all over the expanse of the West Philippine Sea. Matatanda ang idineploy ng PCG sa Sabina Shoal ang BRP Teresa Magbanwa noong Abril para i-monitor ang galaw ng Chinese ship at umano'y pagtatambak ng patay na coral sa lugar. Ngunit pagkalipas ng ilang buwan at maigting na panghaharang ng Chinese vessel sa resupply mission sa Skoda, bumalik na ang barko sa home port sa Palawan noong Linggo dahil sa kondisyon ng crew at masamang lagay ng panahon. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, maraming paraan para i-monitor ang development sa lugar. Maliban sa physical presence, ay maaari din namang gamitin ang assets ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Again, there are a range of different capabilities that are sea-based, air-based, or space-based that we are developing in conjunction with our partners and allies to be able to monitor not only Skoda but the entire West Philippine Sea. Sinabi rin ni Trinidad na nakahanda ang sandataang lakas na gawin ang lahat para depensahan ang mga teritoryo ng Pilipinas at kasama na riyan ang lahat ng bahura na nasa exclusive economic zone. We assure the Filipino people that your Philippine Navy, Philippine Air Force, and Philippine Army, the entire leadership of the AFP, is doing its best to protect and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Ang Sabina Shoal ay nagsisilbing rendezvous point o tagpuan ng mga barko ng Pilipinas kapag nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal at iba pang maritime feature na okupado ng Pilipinas. Nasa 75 nautical miles lamang ang layo nito mula sa Palawan. Sa pinakahuling monitoring naman ng Philippine Navy, nasa 65 barko pa rin ng China ang nananatili sa paligid ng Sabina Shoal pagkatapos umalis ng barko ng PCG.
Siyam rito ang Chinese Coast Guard vessel, 4 ang People's Liberation Army Navy vessel at 52 Chinese Maritime Militia vessel. Sa kabuuan ng West Philippine Sea, bumaba ang bilang ng mga barko ng China. Mula September 10 hanggang 16, nasa 157 ang Chinese vessel na namataan sa West Philippine Sea. Mas bababa ito kumpara sa 207 na naitala mula September 3 hanggang 9. Yes, if you notice, the decrease is more on the features that are in the northern part of the Calayan Island group, which is the area more affected by the weather disturbance. So we could attribute this to the weather. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirekomenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil na maging member at chairman ng Board of Directors ng Manila Economic and Cultural Office o MECO. Sa post ng PCO sa kanilang official social media account, ibinahagi nito ang nasabing rekomendasyon ng Pangulo para sa bagong posisyon ni Garafil. Dating nagsilbi bilang chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB si Garafil bago na italaga bilang PCO Secretary ng PBBM Administration. Palalawakin pa ng Department of Health ang vaccination program ng pamahalaan. Layo nitong mapataas ang bilang ng mga batang nababakunahan bago matapos ang taon. Naglaan na rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 7.9 billion pesos para sa procurement ng mga kinakailangang vaccines. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. We will do the launch on October 7, pero every Friday for the month of October, pwedeng magpabakuna ang mga batang gustong magpabakuna sa lahat ng eskwelahan ng DepEd. Sa October 7, ang kick-off ng Bakuna Eskwela program ng Department of Health at Department of Education. Sa pulong sa Malacanang kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iniulat ng DOH ang mababang bilang ng fully immunized na mga bata dahil galing rin ang bansa sa COVID-19 pandemic. Bukod pa sa naging abala rin ng mga healthcare workers sa pagbabakuna ng COVID-19 vaccines. Ayon kay DOH Secretary Teodoro Herbosa, layon ng programa na ito na muling mapalakas ang National Immunization Program sa pamamagitan ng pagbabakuna sa lahat ng pampublikong eskwelahan. It is a libreng bakuna para sa grade 1 at grade 7. Bibigyan sila ng measles at rubella vaccine at tetanus and diphtheria. So makukuha na rin namin pati yung zero-dose children. Tapos yung grade 4 na babae, na batang babae, 9 years old ito, yung mabibigyan sila ng human papilloma virus vaccine or yung anti-cervical cancer vaccine. Para naman sa mga pribadong eskwelahan, ayon sa kalihim, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na public schools. Nilinaw ng kalihim na hindi ito mandatory o sapilitan. Ang pagbabakuna ay kinakailangan pa ring may consent o may pagpayag ng mga magulang o guardian ng mga estudyante. Umaasa ang DOH na sa pamamagitan ng malawakang pagbabakuna na ito sa mga bata, maitataas ang immunization rate. We're hoping every year nakaka 95% tayo. 71 lang ang nakukuha natin. With these two programs, itong school-based at saka yung catch-up, big catch-up, we're hoping to increase that by the end of the year, by December. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananatiling government-controlled vaccination ang pamamaraan ng Department of Agriculture pagdating sa pamamahagi ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ngunit umaapela ang ilang grupo ng mga hog raiser na dapat naan nila itong madaliin dahil sa pagdami ng mga baboy na naaapektuhan ng nasabing sakit. Ito ang balita ni Jed Neresina. Para bang nakakita ko ng light at the end of the tunnel. Bata pa siya, 14 days pa lang siya, pero the mere fact na nag-react siya at nag-produce siya ng antibody, imbis na zero antibody, ibig sabihin ay pinagana nung ipinakuna natin nung at 30 after 14 days na halos kalahati ng baboy na pinakunahan ay nag-react at nag-produce ng antibody.
Matapos ang 14 na araw ng bakunahan kontra African Swine Fever o ASF ang ilang mga baboy sa Lobo, Batangas, nagpakita na ito ng antibody batay sa pagsusuri ng Department of Agriculture. Dahil dito, nakikita na ng DA na epektibo ang ginawa nilang pagbabakuna sa mga baboy. Matapos ang pagsusuri ng ahensya sa nasa 30 buhay na baboy na binakunahan, 18 rito ang nagpakita ng antibody o protection sa ASF. Lumabas kahapon ang resulta ng laboratory at yung Farm 1 ay nag-positive sa antibody 15 or nakabas sa mga 51%. So on target. Pero kung isasama natin yung doubtful na result ay magiging 66% ito. Yung Farm 2 na may iwan na laang na 7 baboy sapagkat 12 itong ating pinakunahan ay mayroong positive na 3. So sa 6 na baboy ay mga 50% to. By the way, namatay din yung isang baboy doon. So ang nangyari, yung 12, 6 na ang namatay. Muling susuriin ang mga nasabing baboy matapos ang 2 linggo. Kukuhang muli ng blood sample sa mga ito para malaman ang epekto ng bakuna. Dagdag pa ni Agriculture Assistant Secretary Constante Palabrica, positibo sila sa ginagawang controlled vaccination ng gobyerno laban sa ASF. Tulad kong veterinaryo, ang hinahanap ko kasi merong immune response yung mga baboy na babakunahan. So, it makes me more positive na itong programang ito ng gobyerno ay makakatulong sa laban sa ASF. Umapila naman ang ilang grupo ng hog raisers sa sistema ng pagbibigay ng mga bakuna kontra sa nasabing sakit. Anila mabagal ang rollout ng ASF vaccine kaya dapat gawin na itong malawakan upang mabilis na maagapan ang pagdami pa ng mga baboy na naaapektuhan. Kailangan na i-roll out na hindi for controlled vaccination kundi for commercial use. Dahil sa dami na nga ng nagdurusa sa tinamaan ng ASF, ang iba'y talagang bankrupt, ang iba'y talagang hindi mo may larawan ang kanilang pagkalungkot at pagkabigo sa kanilang hanap buhay. Sa madalit sabi, hindi ito pwede ang tawag namin sa Batangas chane-chane, yung dahan-dahang rollout. Ang kailangan natin ay mabilisang mabakunahan ang mga baboy sa buong bansa. Hindi na nila kailangan ng marami pang testing para mapatunayan na epektibo ang bakuna. Taong 2023 pa lang ay napatunayan na ng mga sumubok ng AVAC vaccine na mabisa ito at ligtas gamitin. Dinipensahan naman ito ng DA at sinabi na kailangan talaga na masunod ang ganitong mga proseso kahit maging sila ay gusto na rin talagang mapabilis na maipamahagi ang nasabing mga bakuna. Sa ngayon, umaasa ang Department of Agriculture na sa darating na Oktubre ay maipamahagi na nila ang 150,000 doses ng ASF vaccine sa mga lugar na apektado ng sakit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group, a Bureau of Internal Revenue, ang nasa 197 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa serye ng raid sa Quezon City at Caloocan. Ayon sa CIDG, unang sinalakay ang isang warehouse sa Balintawak, Quezon City kung saan nakumpiska ang mahigit sa 1.7 milyong pakete ng smuggled cigarettes.
Sinundan nito ng raid sa Grace Park West Barangay 54 sa Caloocan City kung saan 170 boxes ang nakumpiska. Naaresto sa nasabing operasyon ng isang Chinese national at 2 Pilipino na nahaharap na ngayon sa kasong tax evasion. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Jean Fajardo, pinaigting ng PNP ang paglaban sa mga smuggled goods na pumapatay sa ekonomiya ng bansa. Magtutuloy-tuloy po ito at dahil malaki po ang nawawala po sa gobyerno dahil nga po dito sa mga fake and smuggled cigarettes. Kaya katuwang po natin ang BIR at iba pa pong relevant agencies dito po sa ating efforts para mahuli po kung sino po yung mga involved dito sa pag-i-smuggle po ng mga illegal cigarettes po. Mahigit 5,000 persons deprived of liberty o PDLs na nahatulan sa mabibigat na kasalanan ang maaari ng mapalaya dahil sa desisyon ng Supreme Court kaugnay sa Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Ayon sa Bureau of Corrections, kasama rito ang ilang high-profile inmates na mayroong kinalaman sa politika ang mga kaso. Ito ang balita ni JP Nunez. We will recompute their GCTA and there will be with that recomputation they will attain the maximum sentence that they were given, and they will now have the right to be released. Posibleng makalaya ng mas maaga kaysa sa kanilang sentensya ang nasa 5,000 persons deprived of liberty o PDLs ayon sa Bureau of Corrections. Ito yung mga convicted o nahatulan sa kasong itinuturing na heinous crime o mabigat na kasalanan. Pero maaaring mapaaga ang kanilang paglaya dahil sa probisyon ng Good Conduct Time Allowance o GCTA law. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Catapang Jr., sa bagong ruling ng Supreme Court, kasama sa dapat makinabang sa GCTA ang mga PDL na nahatulan sa heinous crimes o mabibigat na krimen. Ilan sa itinuturing na mga heinous crimes ang treason, qualified bribery, parricide, murder, kidnapping and serious illegal detention, rape, plunder, illegal drugs at carnapping. May technical working group na ang Bucor na magsasagawa ng evaluation sa mga PDL. Prioridad ang mga convicted sa isang kaso lamang ng heinous crime. Gayon din ang mga masyado ng matatanda at may mga sakit na napagdusahan naman na ng matagal na panahon ang kanilang mga nagawang krimen. Ang mga PDL naman na nahatulan sa multiple cases ng heinous crimes ay panghuli na sa mga aasikasuhin batay sa kautusan ni Department of Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. One of his instructions was make sure that the multiple heinous crime offenders will be put aside, set aside first because of the seriousness of their offenses. Isusumite ng Bucor ang evaluation sa Department of Justice para sa pagpapalaya sa mga PDL at posibleng sa Disyembre ay madesisyonan ito. Ayon sa Bucor, sa mahigit 5,000 PDL na pwedeng makinabang sa GCTA, mayroong ilan sa mga ito ang high-profile inmates na may kinalaman sa politika ang kaso. Gayunman, dadaan pa rin sila sa masusing evaluation kung sila ay makakalaya. Of course, kung qualified naman sila, they will be part of it. Maybe there are some kasi sa dami naman ito, 5,000, maybe 1 or 2 or 3. Ayon sa Bucor, titiyakin nilang nakaayon sa ruling ng Supreme Court ang gagawin nilang evaluation upang hindi maulit ang insidente noong 2019 kung saan mayroon umanong tampering sa mga dokumento ng PDLs. JP Nunez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Kinaltasan umano ng isang barangay worker ang ayuda ng isang benepisyaryo sa ACA program ng Department of Social Welfare and Development sa Davao City. Nakuhanan pa ng video ang pakikipagtalo ng benepisyaryo sa barangay staff na umano'y nangongolekta ng 2,000 piso mula sa 5,000 pisong ayuda. Samantala, sinabi naman ng DSWD na iimbestigahan na nila ang insidente. Sabay paalala sa mga benepisyaryo na walang karapatan ng barangay staff na bawasan o manghingi ng bahagi ng ayuda. Ito ang balita nila Lane Moreno. I-dokumento lang ako, kaya ma-document maguna ko, napo ko'y rason ba nga, napo ko'y ikapadayag sila nga mo ni ningulikta kag tag 2,000 sa mo adiri para bitaw ka nang ako ba legalize lang ba dili utana magud ko dito sa nag-release sa kwarta napami tagaan ani ma'am siya nga inyuha man ang kwarta wala na mo ang tagaan na so sa ato pa day wala sila kabalo sa ato pa day dili din na wala authorized nga tao nga gitahasan nila nga inaana mahimong legal ang inyong pagpangulikta diri sa amoa. Nag-viral ang video na ito kung saan nagkasagutan ng isang barangay worker at isang benepisyaryo ng ayuda sa Kapos ng Kita o ACA program ng Department of Social Welfare and Development sa Davao City. Sa video, kinuwestiyon ni alias Kiko ang umano'y pilit na pahihingi ng staff ng 2,000 piso mula sa natanggap niyang 5,000 pesos na cash assistance. Ayon kay alias Kiko, gagamitin sana niyang pambili ng gamot ng kanyang kapatid ang ayuda, kaya nakiusap umano siya sa barangay staff na 500 pesos lang ang kaltasin. Pero ayaw umano pumayag ng staff kaya sila nagkasagutan. Mga unta ko ba? Unta. O nga, pwede 500 lang. Kaya na po problema sa akong magulang. Mga tabangunon po na mo kay bahin na ng medical nga problema niya. Sayang, kay bali pag umangkon ako ba mo to nga. Ang nakahatag yun, ang ako ang anak, akong pag umangkon, magulang na ako, akong asawa. Nakahatag yun og 2,000 nga katidad. O, tigi sa isa. Ayon kay alias Kiko, hindi lang umano siya ang kinaltasan dahil nangyari din umano ito sa iba pang benepisyaryo sa kanilang barangay. Sinabi naman ng Department of Social Welfare and Development na iniimbestiga na nila ang nasabing insidente. Muli rin itong nagpaalala sa mga benepisyaryo na bawal kaltasan ang sinuman ng ayuda na ibinibigay sa ilalim ng programa ng kagawaran. Hindi pwede kunan ng maski magkanong portion yung amount that they have received. Bawal po yan, kahit pa may usapan kayo. So, sa lahat ng mga beneficiaries na mayroong ganong similar complaints, wala kayong obligasyon na ibigyan sila kahit magkano. Kinumpirma naman ng barangay na tauhan nila ang nasabing staff, ngunit itinanggi nitong alam nila ang sinasabing pagkaltas sa ayuda. Sinubukan na rin itong paharapin sa imbestigasyon kasama ang complainant, ngunit hindi ito sumipot at hindi rin natagpuan sa kanilang bahay ng puntahan ng news team para hingan ng pahayag. Sa ngayon, nagigipaunayan na ang DSWD Legal Unit sa Public Attorney's Office o PAO para sa imbestigasyon at case build-up. Posibleng managot ang barangay worker kapag napatunayang totoo ang bintang sa kanila. Plano rin ng DSWD na maglagay ng mga pulis kapag may payout ng ayuda upang maiwasan ang mga katulad na insidente. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inilikas ang 8 pamilya sa Isabela Province bunsod ng Bagyong Hiner, habang patuloy din ang monitoring ng pamunuan ng Magat Dam sa antas ng lebel ng tubig ng dam. Samantala, sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, bahagyang nasira ang nasa 7 bahay dahil sa bagyo. At sa Mountain Province sa Cordillera Administrative Region, lane o 1 lane passable ang ilang kalsada ang naitala sa mudslide. Ito ang balita ni Grace Doctolero live. Grace, kumusta na ang mga inilikas na individual sa Isabela Province? Nakauwi na ba sila at kumusta ang clearing operations sa mga naitalang mudslide dyan sa Mountain Province? Yes, Monica, ayon nga kay Attorney Constante Foronda, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Isabela, nakabalik na sa kanilang tahanan ang mga pamilya na inilikas
sa Isabela Province. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang clearing operation ng DPWH Cordillera sa nangyaring mudslide sa lugar. Dahil sa pananalasa ng Bagyong Hiner, nakapagtala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Isabela ng mga naapektuhang individual. Ayon kay Attorney Constante Foronda, ang head ng PDRRMC Isabela, mayroong 36 na individual o katumbas ng 8 pamilya mula sa barangay Kulasi, Palanan ang inilikas dahil sa banta ng bagyo. Sinabi nito na gawa sa mga light materials ang bahay ng mga residente kaya minabuti ng kanilang barangay na dalhin sila sa daycare center. May na-evacuate lang doon sa barangay Kulasi sa Paranan kung saan nag-landfall. Pero kung mga to kasi yung bahay nila made of light material. So minabuti nilang lumipat muna sa barangay daycare center. 8 families, 36 individuals. Samantala, binabantayan ngayon ang Magat Dam na bagamat nasa 185.99 meters pa lamang ang water level nito o mas mababa sa normal high na 109 meters above sea level, 2 gates ng dam na ang nakabukas ngayon. Naglalabas ito ng 894.56 cubic meters per second na dami ng tubig na bumabagsak naman sa Cagayan River. Ang sinasabing 894.56 cubic meter per second, kaya nitong punuin ang 2 malalaking swimming pool sa loob lamang ng 1.2 seconds. Hindi pa masyadong maramdaman ngayon sa Cagayan River pero kapag bumagsak na ang malalakas na ulan sa mga kabundukan ng Sierra Madre at maging sa Cordillera, madadagdagan pa ang inilalabas nitong tubig. Paglilinaw ng NIA Maris, nasa safe limit pa rin ngayon ang Magat Dam ngunit nakataas ang alert level sa Cagayan River at maging sa tributaries nito. Samantala sa Nueva Vizcaya Province naman bahagyang nasira ang 7 bahay sa Bambang, Nueva Vizcaya dahil sa pananalasa ng Bagyong Hiner batay sa datos na inilabas ng Department of Social Welfare and Development Region 2. Umabot na sa 634 na pamilya na binubuo ng 1,779 na individual ang apektado sa nasabing probinsya kung saan ang inilaan ay nanunuluyan sa isang evacuation center. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa lokal na pamahalaan upang maipamahagi ang kailangang tulong ng mga residenteng apektado. Sa ngayon, nasa 305,889 humanitarian assistance na ang naipamahagi ng DSWD Region 2 habang higit 184 million na halaga ng relief goods ang naka-standby. At sa Mountain Province naman, sa bahagi ng Cordillera Administrative Region 3, ang naitalang 1-lane passable road as of 11:30 a.m. ngayong araw ng Martes, September 17. Kabilang na dito ang Tikitik section ng Baguio Bontoc Road, maging ang Fanias section ng Mountain Province Nueva Vizcaya Road dahil sa mud flow o mudslide. Ang toong section, bangutan ng Sagada, Bisao, Quirino, Ilocos Sur ay 1-lane passable din. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang ginagawang clearing and punch through operation ng Quick Response Assets ng DPWH Mountain Province 1st District Engineering Office. Pinapayuhan ang mga motorista at commuter at manlalakbay na mag-ingat sa pagtawid sa lahat ng mga kalsadang ito dahil ang mga ito ay hindi matatag dahil sa kasalukuyang kondisyon ng panahon. Ngayon, Monica, dito sa Baguio City ay nakararanas pa rin tayo ng mahinang mga pagbugsong mga pag-ulan dito sa Baguio City. Yan muna ang balita mula. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at shoutout po kina Joven Marianes, Beverly Tingzon, Babilin Ladag, Wilfredo Laya, Clarito Garcia, Ding Sagun at sa lahat po ng ating nakasama ngayong gabi. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Lucas 6:36.
na nagsasabi, magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.